Patuloy pa rin na ililipat ng kulungan ng isa sa mga hinatulang guilty sa illegal na pag-detain kay Vong Navarro na si Cedric Lee. Bigla kasi siyang sinumpong ng high blood, habang ang isa pang akusado na si Ferdinand Guerrero hindi pa mahagilap. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Napurnada ang pagharap sana ng negosyanteng si Cedric Lee sa Taguig Regional Trial Court kaninang umaga. Tumaas kasi ang kanyang blood pressure habang nasa tanggapan ng NBI sa Quezon City. Hawak ng NBI si Lee matapos kusang loob na sumuko kagabi ng hatulang guilty sa kasong illegal detention for ransom na isinampa sa kanya at sa tatlong iba pang akusado ng actor TV host na si Vong Navarro. Kanina nakaschedule sanang basahan ng disposisyon ng korte si Lee para malaman kung saan siya ikukulong. Pero minabuti ng medical legal officer ng NBI na obserbahan muna siya bago ibiyahe. The latest vital signs is hypertensive at 180/100 millimeter mercury. Tachycardic, mabilis ang tibok ng puso, 107 beats per minute. Paliwanag ng doktor, posibleng dala ng matinding init at stress ang pagtaas ng BP ni Lee. Hindi naman daw siya kailangang dalhin sa ospital. Pero mananatili muna siya sa NBI buong weekend. Dahil nasaraduhan na sila ng korte kanina, Lunes na raw ng umaga maglalabas ng desisyon ang korte. Taantayin natin kung ano magiging order ng korte kung i-commit na siya sa tamang facility. Temporary lang kasi ang facility natin dito sa NBI. Habang hawak ng NBI si Lee, kinumpirma naman ni Bucor Chief General Gregorio Catapang na nasa kustodiya nila ang dalawa pang akusado na sina Zimmer Raz at Denise Cornejo. 5 araw munang ika-quarantine sa Reception at Diagnostic Center ng Medium Security Compound ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa si Raz, habang nasa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong naman si Cornejo. Kanina sinubukan ding ihain ng PNP ang warrant of arrest sa ika-4 na suspect na si Ferdinand Guerrero, pero hindi nila ito natagpuan. Patuloy po yung gagawin po nating manhunt po at hopefully po kung naririnig po ni Ginoong Guerrero po ay sana rin po ay sumuko din po siya katulad po ng ginawa po ni Ginoong Lee para harapin na rin po itong kaso po na ito. Reklusyon perpetua o hanggang 40 years na pagkakakulong ang parusa sa 4 na akusado. Hindi sila pwedeng magpiyansa at pinagbabayad pa ng 300,000 pesos na danyos kay Navarro. Una nang sinabi ng kampo ni Lee na iaapila nila ang desisyon sa Court of Appeals. Kaya panawagan ng PNP at NBI kay Guerrero. Sumuko na para hindi na siya lalong mahirapan sa kaso. Yung kaso po niya ay mabigat na po itong kaso po niya that would require yung life imprisonment, reclusion perpetua. Mabigat po ito. Kung patuloy po siyang magtatago po ay it will create more problems than solution on his part. Walang mangyayari kung tayo ay parating nagtatago. Baka hindi tayo makapag-focus sa ating legal defense or ating legal remedy. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.